Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Na kesyo may mga involved na pulis, kolonel, general, lumabas sa Shabu. Natatandaan niyo yung Shabu na kuha nila. Pero hindi nila ini-report lahat. Kasi yung nasa bat nila, nagkakahalaga ng 7 billion pesos. 6.7 bilyones na pesos ang halaga ng Shabu na sa bat nila. At ito raw ang pinakamalaki. Isa sa pinakamalaki na sabat nilang illegal na droga. Pero, parang nagnakaw sila ron na out of that 6.7 billion worth of Shabu. Yung 41 kilos, kung hindi tayo nagkakamali, nireserba nila yon. At yung pala, nire-recycle nila, binibenta nila. O di syempre, kumikita sila. Madalit sabi, natuklasan ang ginawa nila. Merong 2 general, meron 3 koronel, at meron pang 6 at 5. 6 ba? 45 pala. 45 pang mga mabababang grabong pulis ang sangkot sa cover-up. At ito ay inihain na ang criminal case sa kanila dyan sa Ombudsman. 50 police officers, including 2 police generals, for alleged involvement in the 990 kilo Shabu. 990 pala, kumupit sila ng 41. Kung 6.7 billion ang 990 kilo, kumuha sila ng 41 kilo, ay may malaking pera din yun. Ilang million din yun. Pag-ahati-hatiin na lang. Kaya tama lang ito. Pero, alam nyo, ang palagi natin sinasabi, pag kayo ay may mga natutuklasan ganyan, tahimik lang kayo. Ayusin nyo ang ebidensya. Huwag na kayo mag-a-anunsyo kasi pag nag-a-anunsyo kayo, na-alerto nyo yung mga ididimanda nyo at maaaring gumawa ng mga kaparaanan para malinis nila yung kanilang ginawa. O kaya naman, tumakas. Kasi nga, binigyan mo ng notice ina-announce mo na sa publiko. Kahit na hindi mo ibigay ang pangalan, pag involved sila, alam nila sila yon. Ang problema kasi, itong mga opisyalis natin na gustong mga tumakbong senador, yung mahihilig na makita ang sarili nila sa dyaryo, sa telebisyon, sa balita, sa radyo, marinig ang mga boses nila, hindi talaga mapigilan ang mga sarili nila. Nag-a-anunsyo. Kaya tagal bago may file. Squeezing every juice. So the media mileage they may be getting
in connection with the case. Kaya nagkakaroon tuloy ng bulilyaso. O ito, mabuti, pinail na ninyo. Para malaman na natin, mabigyan naman ng pagkakataon itong ito, kung totoo ba o hindi. At kung sino pa, baka meron pang involved na iba. Mabuti yung chief of police, si Azurin, clear na ng komite ng Senado na hindi naman daw involved. Kasi inimbestigahan ng Senado. Tandaan niyo, pati si Senador Bato nagluluhod at halos maiyak-iyak. Ako naman excuse me, pwedeng for dramatic effect yun, pero maling drama yun. Senador Bato, kung ako ikaw, pag hindi, ewan ko, kung ako nandun, kulong ka agad, marami pang daldal pag alam mo niloloko ka contempt, kulong ka agad, hanggang di lang sasabi ng totoo. Papakita ka na, ululod ka doon, ako, Presidente Duterte, tingnan niyo. Ano sabi ni Presidente Duterte? Yang mga involved sa droga, barilin! Pero may barilin nyo! Shoot them dead! Sapagkat, alam na talaga, passionate ang dating Presidente Duterte rito sa kanyang pananaw, kanyang paniniwala. At sangayon po ako sa kanya, Chore, na pag ikaw ay involved sa drugs, ang pinapatay mo ay ang pamilya. At pag ang isang miyembro ng pamilya ay malulong sa droga, maniwala kayo. Dysfunctional yan, sabi nga ng Presidente. Masisira ang buhay ng pamilya yan. Kasi yung miyembro ng pamilya na lulong sa droga, number one, magnanakaw yan. Para matustusan niya yung kanyang pagka-addict, kanyang addiction. Pag wala nang nanakaw yan, mangungutang. Hindi, mangungutang. Legal muna, mangungutang, hihingi ng pera sa magulang, kapatid, o ano mga excuses. After that, pag wala nang maibigay, ang minuutangan nila, himiraman. Mag-uumpisa ng magnakaw dun sa mga area nila, tibibenta. O kaya naman isasangla. Pag yan natapos yung stage na yun, pupunta na yan sa kapitbahay, magnanakaw na yan. At yung pagnanakaw na yan, that will lead to more crimes at magiging maras na yan, manguhold up na yan. Sapilitan na. At darating yan sa punto, dahil addict siya, kailangan niya ng pera, kailangan niya matustusan yung addiction niya, mambabaril na yan. Palaging may armas na yan. At pag hindi niya nakuha ang gusto niya, talagang papatayin ka niya. At pag ng pulis naman na-arresto, may ipagbarilan niya. Hindi yan magpapahuli ng buhay. Kaya, pagkang pulis ang involved, na siyang binigyan ng batas, ng saligang batas ng kapangyarihan na mag-aresto at ipatupad ang batas sa lahat, maging sino ka man. Pag siya na ang involved, may problema tayong malaki. Kaya si Presidente Duterte, sabi niya, shoot them dead. Yun ang sinabi niya dun sa kanyang programa, gikan sa masa, para sa masa. Sabi ko rito si Diario, former President Rodrigo Roa Duterte wants all police officers involved in illegal drugs dead, saying this is no reason to allow them to live. Wala siyang nakikitang dahilan kung bakit kailangan pang buhay ng mga yan. That's how, sabi niya, sabi niya,
What for? Look at what has been happening. Bato has been talking for hours on TV. Still until now, it's all investigation. That's how long the law requires it. Ayan. Habang totoo daw, sabi ni Presidente Duterte, na mahal niya ang mga pulis. Pagkat tinulungan siya, nung nililis siya ang Davao. Pero iba raw ang sitwasyon. Pag itong mga pulis ay involved na, talagang hindi pa pwede. Sabi niya, tinan mo yan sa Senado. Investigasyon pa ng investigasyon, sinungaling naman ng sinungaling. Walang mangyayari niyan. Kaya barilin nyo na lang. Meron naman tayo mga natatanggap na sa social media, siguro mga dilaw ito, mga kalaban ng Duterte, ng administrasyon. Sinasabi nila, ikaw bakit hindi mo ginawa yan? Nung panahon mo. Sana pinagbabaril mo lahat yan. Nung panahon niya, kayong mga kumukontra, nampupula sa dating Presidente Duterte, nung panahon niya, hindi na makabuelo yung mga na-involve na yan sapagkat unang-una tinanggal niya 7 general. Yung iba, sinampa niya ng kaso. Yung iba, sa takot, umalis na lang, tumakas na lang, pati mga mayors, di ba? At saka dahil napaka-lupit niya sa mga kriminal. Itong mga kriminal na ito, pati ang mga pulis na mga salbay, mga walang iya, hindi sila makagalaw, takot lahat. Nung nandiyan pa siya. Nang nawala siya, hindi na kasing lupit ang pagpapatupad ng batas. Hindi na kasing stricto, kaya nagbabalikan. Ayan ang katotohanan niyan. Hindi yung totoo yung sinasabi ng dilaw, na obviously mga dilaw naman yung mga yon. Na ito daw si Presidente Duterte, ang pinatay lang ng kanyang administrasyon. Hindi ko sabihin yung mga napatay sa mga raids. Mga ordinaryong tao, yung mga pusher, pero yung mga drug lords, wala namang nahuli, wala nakatakas. Alam mo, wala. Di ba may mga drug lords na natimbog? Hindi mo alam kung sino nagpatimbog. No, whether ang gobyerno o mga kalaman nila. But the fact remains is, may mga napatay na drug lords. Kaya lang, yan ang katotohanan yan. Kaya, hindi mo pwedeng pulaan itong presidente ito kasi ito talaga walang humpay. Katakot-takot na mabalasik na pamamahala ang ginawa nito. Kaya nagdaranas ang pumalit sa kanya dahil nga nakukumpara. It may be unfair, but that is the reality. Hindi siguro makatwira na ikukumpara mo. Pero hindi may iwasan na magkumpara ang mga tao. Yan ang katotohanan niya. Kaya, tingnan po natin kung walang mangyayari dito sa demanda dito sa ombudsman. Pero teka muna. Ang sabi ng DILG chief, sangayon sa kanilang investigasyon, 10 ang involved sa illegal drug operation sa PNP. Kaya nga kung matatandaan nyo, pinare-resign voluntaryo para tanggalin na lang nila, tatanggapin na ng resignation. Na mali naman ang pamamaraan. Pero the point is, ang puto, sabi nyo, 10. Bakit dadalawa lang itong demanda yung general? At 3, nasaan yung 5? Kulang pa. Hanapin niyo pa yung 5 matataas na pulis, rangong pulis. Kulang na kulang. Dahil kung hindi kayo didemanda yan,
ibig sabihin, nagsinungaling kayo. Or kung hindi naman kayo nagsinungaling, hindi kayo nakakasiguro, pero siniraan nyo na yung mga reputasyon ng mga pulis nito. Kaya, pinag-uusapan na rin lang. Wal mga kababayan, sa naging kataganga ni Salvador Panelo ay tila nabigyan nga ng buhay ang maraming netizen na sana talaga ay maparusahan ang mga tiwaling mga kapulisan para hindi na pamarisan ng susunod sa kanila. Ano nga ba talaga ang kanilang plano? Bakit sila nag-aral ng kapulisan? Dahil easy money nga ba ito? Kung meron kang prinoprotektahan, ito ang banat ng maraming netizen. Kaya naman sana ay gawin nila talaga ang kanilang tungkulin dahil dinoble naman ni dating President Rodrigo Duterte ang kanilang sahod. Ngunit makikita natin ngayon na tila labasan na ng tulay na kulay nung nawala ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wal mga kababayan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section. Mangungutang. Hindi, una, mangungutang. Una, legal muna, mangungutang. Hihingi ng pera sa magulang, kapatid, o ano ng mga excuses. After that, pag wala nang maibigay, ang minuutangan nila, hindi naman. Mag-uumpisa ng ano yan, magnakaw dun sa mga ari-ari nila, ibibenta. O kaya naman, isasangla. Pag yan natapos yung stage na yun, pupunta na yan sa kapitbahay, magnanakaw na yan. At yung pagnanakaw na yan, that will lead to more crimes at magiging maras na yan, mang-hold up na yan. Sapilitan na. At darating yan sa punto, dahil addict siya, kailangan niya ng pera, kailangan niya matustusan yung addiction niya, mambabaril na yan. Palaging may armas na yan. At pag hindi niya nakuha ang gusto niya, talagang papatayin ka niya. At pag ng pulis naman na-arresto, may ipagbarilan niya. Hindi yan magpapahuli ng buhay. Kaya, pagkang pulis ang involved, na siyang binigyan ng batas, ng saligang batas ng kapangyarihan na mag-aresto at ipatupad ang batas sa lahat, maging sino ka man. Pag siya na ang involved, may problema tayong malaki. Kaya si Presidente Duterte, sabi niya, shoot them dead. Yun ang sinabi niya dun sa kanyang programa, gikan sa masa, para sa masa. Sabi ko rito sa diaryo, former President Rodrigo Roa Duterte wants all police officers involved in illegal drugs dead, saying this is no reason to allow them to live. Wala siyang nakikitang dahilan kung bakit kailangan pambuhay ng mga yan. That's how, sabi niya, sabi niya, what for? Look at what has been happening. Bato has been talking for hours on TV. Still until now, it's all investigation. That's how long the law requires it. Habang totoo daw, sabi ni Presidente Duterte, na mahal niya ang mga pulis. Bakit tinulungan siya, nililis siya ang Davao. Pero iba raw ang sitwasyon. Pag itong mga pulis ay involved na, talagang hindi pa pwede. Sabi niya, tinan mo yan sa Senado. Investigasyon pa ng investigasyon, sinungaling naman ng sinungaling, walang mangyayari niyan. Kaya barilin nyo na lang. Meron naman tayo mga nagpatanggap na sa social media, siguro mga dilaw ito, mga kalaban ng Duterte, ng administrasyon. Sinasabi nila, ikaw bakit hindi mo ginawa yan? Nung panahon mo. Sana pinagbabaril mo lahat yan. Nung panahon niya, kayong mga kumukontra, pupula sa dating Presidente Duterte, nung panahon niya,
hindi nga makabuelo yung mga na-involve na yan sapagkat unang-una tinanggal niya 7 general. Yung iba, sinampa niya ng kaso. Yung iba, sa takot, umalis na lang. Tumakas na lang. Pati mga mayors, di ba? At saka dahil napaka-lupit niya sa mga kriminal. Itong mga kriminal na ito, pati yung mga pulis na mga salbay, mga walang iya, hindi sila makagalaw, takot lahat. Nung nandiyan pa siya. Nung nawala siya, hindi na kasing lupit ang pagpapatupad ng batas. Hindi na kasing stricto, kaya nagbabalikan. Ayan ang katotohanan niyan. Hindi yung totoo yung sinasabi ng dilaw, na obviously mga dilaw naman yung mga yan, na ito daw si Presidente Duterte, ang pinatay lang ng kanyang administrasyon. Hindi ko sabihin yung mga napatay sa mga raids. Mga ordinaryong tao, yung mga pusher, pero yung mga drug lords, wala namang nahuli, wala nakatakas. Wala. Di ba may mga drug lords na natimbog? Hindi mo alam kung sino nagpatimbog. No, whether ang gobyerno o mga kalaman nila. But the fact remains is, may mga napatay na drug lords. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, hindi mo pwedeng pulaan itong presidente ito kasi ito talaga walang humpay. Katakot-takot na mabalasik na pamamahala ang ginawa nito. Kaya nagdaranas ang pumalit sa kanya dahil nga nakukumpara. It may be unfair, but that is the reality. Hindi siguro makatwira na ikukumpara mo, pero hindi may iwasan na magkumpara ang mga tao. Yan ang katotohanan niya. Kaya, tingnan po natin kung anong mangyayari dito sa demanda dito sa ombudsman. Pero teka muna. Ang sabi ng DILG chief, sangayon sa kanilang investigasyon, 10 ang involved sa illegal drug operation sa PNP. Kaya nga kung matatandaan nyo, pinare-resign voluntaryo para tanggalin na lang nila, tatanggapin na ng resignation. Na mali naman ang pamamaraan. Pero the point is, ang puto, sabi nyo, 10. Bakit dadalawa lang itong demanda yung general at 3? Nasaan yung 5? Kulang pa. Hanapin nyo pa yung 5 matataas na pulis, ranggong pulis.